Mga Karos, good morning po. Welcome back po muli dito sa aming channel. Ang bali today sa April 29, araw po ng Martes. Bali ito mga Karos, ang topic po natin, meron po kami ginagawa dito sa Phase 3, yung bagong end lot corner na 63 square meter na Angeli. Bali meron po tayong konting revision doon dahil nagbago po yung design ni client owner. So explain po natin at ipapakita ko po sa inyo at may mga konting paliwanag kung bakit binago ni client owner. Bale ito mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Tara, let's go! Ayan, dito na tayo sa Phase 3. Ay, si Jamilo, good morning. Good morning. Yan, papunta na po sila dun sa isang ginagawan po natin na project. Ay, si Tom, good morning Tom. Good morning, sir. Ay, si Louie. Good morning. Si Marvin. Good morning. Marami tayo ngayon Si Richard. Good morning. Si Kuya Boy. Good morning, mga Yan, tsaka si Master Jojo. Good morning. Anong gagawin niya dyan, Jo? Lipat dito. Ililipat dyan. Yan, alam ko pa. Bali, tatabasin mo daw yan, Chard, tapos ililipat dito. Hindi, dahil yung hollow block. Sayang kasi hollow blocks na. Kung ganun lang sana kadali, no? Kung pwede lang yun. Ayan, nag-usap na po kayo ni client owner dito sa mga gagawin. Ayan. Bali, ang pinaka-revise po nito, bali, pinakabagong plano, yun nga, mababago po yun. Ito pong part na to is matitibag yan at saka yan for expansion. So, luluwag po siya. Magiging dining area na lang po itong area po na to. Yan, bali, nag-decide po si ma'am, mas gusto niya na mas maluwag kaysa sa kwarto dahil balang araw naman po kapag pwede na pong i-second floor to. Yan, pwede naman pong gawin po uli yung ginawa dito. Okay, bali itong space na to, malaki po talaga to. Pwede nga po talaga to sa 1 bedroom pero mas gusto ni ma'am na kapag pumasok sa loob ay maluwag po sa mata tingnan. Bali ang mangyayari po rito, babaklasin po tong portion na wall na ginawa namin dito. Ang kagandahan lang po ay hindi pa ho kami nakakapag-flooring. Yan, buti na lang wala pa ho kaming flooring dito. Tapos yung setup naman po ng ating mga sanitary line tsaka water line, tama naman. Bali itong cash basin na ginawa namin dito, malilipat to. Yan, malilipat to at mapupunta po dun. So hindi naman din makaka-apekto to sa structural na ginawa namin. Dagdag tibay nga lang po itong foundation na to. Kapag ka natayo yan, so sasalo yan. At dyan naman may mga runner naman po kami. Sa buhos, wala naman pong kaso. So ito mawawala na po to. Then napag-usapan namin ni client owner yung additional na bayad po sa manpower cost dahil binuo nga po natin to. Yan, napagkasunduan na namin. Ayan, bali ito tuloy nila to. Then baka may mga explanation pa tayo mamaya regarding po dito kung bakit niya po talaga pinatibag. At saka i-explain ko rin po kung ano yung magiging parang setup na nito. Okay na. Tibagan na. Ay. Niloko namin si Kuya Richard kanina. Wala daw sa hulog yung gawa kaya titibagin. Ayan, sige Tam, go, continue. Ayan, isa-isa na po yan na tinitibag. Yan, bali itong mga linya na inabang po namin, yan lang naman po yung babaguhin. Madali na to. Tapos sa mga nagawa naman po kahapon na ito, sa pinaka floor drain natin, pinaka plumbing natin, ayun yung mga nagawa dito. So dito kada area naglagay kami ng access ng water line at saka floor drain. Ayan, tinitibag na po nila. Kailangan yung chipping gun, medyo nagloloko pa. Kaya ayusin Kuya ba yan?
Bali yung bakal dito, mapapakinabangan pa natin. Yung mga nakaasinta at saka vertical. Yung hollow blocks naman, pwede natin itambak. Yan, pwede natin itambak dito. May mga tatambakan pa naman po dyan sa harapan. Yan. Bali okay na tayo rito. Unti-unti na po nilang binabaklas yung asintada rito. Yan, may mga lilitaw po dyan na horizontal and vertical rebars. Yan, mga gamit pa po yan. Yan, ayos na ni Kuya Boy ito. Okay, punta muna tayo ng phase 4. Tara. Yan, pumunta rin muna kami ni Master Jojo pala rito. Nandito na kami sa phase 3. Yan, para makita lang muna natin yung mga nagawa rito. Stocks, semento. Yan, meron. Adhesive, meron. So, ito na. Yung ginagawa ni Louie. Bali, naubusan na nga pala kami ng hollow blocks. Lalagyan po namin ng hollow blocks to. Kasi yung installation ng tiles dito, floor to ceiling po. Ito na yung ginawa ni Louie rito. Bali, dito sa shower area, yung kabit po ng tiles, gusto ni ma'am nakatayo po yung texture, yung design. And tapos dito naman, yung pagkaka-install ng tiles, gusto ni ma'am, parang running band siya. Alternate. Yan o. Yan. So, alalay tayo sa tiles na ginamit namin dito. Binili nga po pala namin to sa All Home. Tapos ito naman, binili namin sa LJR Tile Center. Yan. Yan yung gusto ni client to. Nasunod ni Louie. Yan, kuwang-kuha ni Louie. Tapos dito, hindi na alternate yan. Isang straight na lang yan kasi maliit na portion na lang po ito eh. Tsaka yan. Yan dito na lang. Yan, bibili lang ako ng hollow blocks dito pagbalik ko mamaya. Dito ako pumunta. Tapos dito naman tayo sa taas. Dito naman sa ginagawa ni Jamil. Yun o. Jo, pwede na daw pala itong i-ano, sabi ni Jamil. Pwede nang i-fix. Ay. Ito, kayang-kaya daw ni Jamil to. Oo, bigat yan ha. Ano, Mil? Hindi, ito daw, ito. Ah, Oh, pwede na daw yan. kaya nga rin yan. Stain lang naman yan. Hindi pa finish yung ano eh. Ordinary. Pag finish na yung wall. Pag finish na yung wall? Oo. Sige. Sige, ano, Mil, Maraming katingan yan. tanggalin mo na pala muna yan. Wag ka muna, tanggalin mo na yung isa-isa. Ang daming katingan yan. Ito nga po pala mga karos, yung design. Pero naka-tape lang po muna yan. Kasi tinatanong muna namin sa pintor kung kaya niya po daw bang pinturahan to. Ayan na, natanggal lang po yan. Kaya niyang pinturahan na naka-install na to. Marami ko kasing cuttings yan. Matrabaho. Mil, pakitanggal na nga lang mga tape. Yan, may design po dyan. Pakita ko dito kung ano itsura niya kapag ka nakakabit. Yun ang finish. Ang concern lang namin dito yung pintura, kung paano. Mahirap po kasi pinturahan niya isa-isa. Dito na tayo sa phase 4. Yan, kahapon yung mag-ama po, wala po sila rito kahapon. Yan, bati muna tayo. Yan, si Ricky, good morning Ricky. Good morning. Tsaka si Chichi, good morning. Yan. Halos patapos na po sila sa paggamit po ng ating mga panghulma. Yan, baka kunin ko na rin po ito at dalhin ko na po sa phase 3. Yan, magagamit po yan doon. Yan, bigay na natin sa may-ari. Yan, sa ngayon, muna sila, nagsasalandra sila ng buhangin. Meron nga po pala tayong parating na hollow blocks dito, mga nasa 60 pieces. Pero kita nyo naman, halos kompleto na yung structure nito. Yan, bali gagamitin po yan natin dito. So i-extend po kasi namin to. Yan, titibagin po ngayong araw na yan. Yan, matitibag. Tapos may extend natin ng another na sintada ng hollow blocks. Bali de 4 yung gagamitin natin. Yung buhos po ng mga pader po dito, bali gawa po siya sa buhos, nasa G's 10 cm. So ito na yung mga nagawa rito. Ayan, nakompleto na yung ating back extension. Bali, isa sa mga gagawin dito yung plastering, wall plastering.
I-check natin, semento, marami pa. Yan, buhangin, madami pa din. Baka kailangan na bumili ng bago, no? Bili kaya ako ng bago. Sige, bibili tayo ng bago pagbalik ko. Yan, buhangin, yan, madami pa. So, ito, graba, yan, meron pa rin para sa pagbubuhos po ng ating lababo. So, ito yung assignment. Bali, wall plastering at saka yung demolish nitong wall. Yan, papatanggal na po natin yan. Salamat pre ha. Thank you. Ganda muna tayo ng hardware. Bumili tayo ng tansi at saka yung sa Bistayan. Halos masisira na kasi. Yan, para bago. Tara, balik tayo rin. Okay, nakabalik na ulit tayo. Ayan na kagad yung hollow blocks natin. Ang bilis. Yun ha, inumpisa na pala ni Titi. Rick ha? Paano pala tubos yung taas pala niya? Taas na nga rin. Ito, baka ito muna ang gawin ko. Pasintada, tapos forma ng ano. Okay, bali 90. 90 yung finish. 19 finish, tapos mag-minus ka ng slab na G's. Tapos yun yung asintada. Yes. Ito na po tayo niyan, di ba? Yan, ganyan. Yan, pa L-type. Okay. Okay. Tayo na lang po kung pa ako'y maliliit. Sige, sige. Ito yung muna unahin ko, boss, okay lang. Okay lang. Habang binababa pa yung hollow blocks. Ayan na. 8 lanchi Ayan na, bali 60 pieces po lahat to. Yung additional na hollow blocks. Yung asintada sa gilid at saka dito sa harapan. Kasama na dyan yung sa gagawin ni Ricky. Napaka ng lababo. Gechi. Ayan. Tibag na. Oh. Thank you. Salamat. Bumalik tayo ng hardware. Bumili tayo ng 2 hollow blocks para doon sa ginagawa ni Louie. Yan na. Tara. Ito yung hollow blocks. Dahan-dahan Louie ha. Sige. Okay, balik tayo rito. Bali yung tiles nga po pala nakakulang para dito sa side. Yan, nakuha ko na. Yan, meron silang extra na spare pa na tiles doon sa ibang unit na pagmamayari nila rito sa Lumen. Ay, si Louie, ang ginagawa niya rito. Ay. Tapos kinuha ko na rin yung floor drain. Itong floor drain na to, gagamitin po rito sa toilet and bathroom. At saka yung isa naman po sa taas. Yan. Balik tayo rito sa ginagawa nila Kuya Boy. Itong bagong project natin. Bali, kukuha lang ako ng barena rito. Yan, dadali natin sa phase 4. Ayan na yung mga napagtibagan ha. Napakadami. Ayan, bali pumunta tayo rito para kunin lang yung ating barena. So, check na rin natin yung nagawa nila rito ngayong umaga. Ayan, pang break time. So, bahagyang maluwag na nga po talaga yung ganitong setup. Lalo na kung mababaklas po namin yan. Mas lalong luluwag. Sa mga magtatanong kung matibay pa ba kahit binaklas, yes, oho. Kasi yung ginawa po naming structure dito, mas titibay po itong gawa ni Lumina kapag natapos namin yung slab dito. Kasi another foundation yun. Kukuha na siya ng pundasyon dito sa ginawa namin. So kahit mabaklas po yan, may mga sisinsili naman po kami dyan na dyan kakapit po yung aming mga rebars. Ito nga lang po yung mababago, yung catch basin, malilipat po natin dito. Tapos ito isang mahabang lababo na po to. Yan, sink, refrigerator at saka dito yung kanyang lutuan. Tapos si ma'am ay nagre-request pa nga ng pantry. So abangan po natin yun kung paano natin gagawin. Luwag-luwag na. Sayang effort kaya Richard. Di bale, yung habol namin dito, pwede po tayong magpa-revise sa client. Ang habol natin diyan, doon sa mapapabuti at saka mas mapapaganda ho. Yan, abangan po natin yung design na kakalabasan nito. Tapos ito, bar counter. Yan, bar counter na yan. Break time muna sila. Ito yung kinuha natin. Kailangan ni Ricky ito dun sa phase 4.
May merienda na rin sila rito. Yan, break time. May merienda ka na, Rick? Rick, wag mo na lang daw tanggalin yung ano para... Oo. Yan, merienda. Yan, plastering. Pag dito po sa plastering, may layout kami dito. Ang sinusunod namin yung flooring. Yung flooring ay kapag nag-tiles po tayo, ay skwalado. Yan yung sinusunod namin dito. Sa likod, kahit hindi na po tayo gumamit ng pansay sa likod. Pero pag dito sa loob, yung kailangan may layout para kuha natin yung kapal at saka yung hulog ng ating pader. So, dyan nakasalalay, Rick, yung flooring at saka ceiling. Ayan, di ba? Sa mga nanonood. Pagka nagpapagawa kayo ng bahay, pag walang tanse, ipatigil nyo na, Rick? Baka humika. Sayang po yung nyo. Sayang po yung gastos nyo pagka ganun. Kaya kailangan nakatansi po yan. Sa ginagawa ni Chichi rito, yan, nalalay lang. Titipagin na rin yung kisa niya, ha? Tapos sa bakal, Chi, ipaputol mo kay papa mo. Yan, delikado po kasi may mga ganyang karos, yung mga nakaset na yung bakal. Tapos puputulin ng grinder. Maaaring umipit yung bala, tapos mag-cause ng disgrasya. Nakano naman sila rito, may salamin, may pang sila sa ulo. May pang safety. Yan, depende na lang po sa kanila kung susuotin nila. Yan. Nakalabas na tayo ng Phase 4 Lumina. Kaya kailangan ko pong bumalik uli ron. Nakalimutan ko kunin yung Pico dahil dadalhin po natin sa Phase 3 para magamit nila Marvin. Kaya magkakalaykay po sila ng lupa ron para mapatag na ng husto. Yan, balik muna tayo sa Phase 4 uli. Tara. Ayan, thank you. Salamat. Pico. Pico. Yan. Yung kailangan po kasi nilang tabtabin yung mga lupa po dyan para mapantay. Tapos magpapaschedule na po ulit tayo ng hakot pa ng bak dito dahil nadagdagan na naman yung tambak natin. Dito naman ako sa Melanie Hardware sa Paradahan. Yan, bumili na tayo rito ng ng mga bakal para sa trusses, yung mga tubo, yung mga tubular para po dun sa project natin sa Phase 4 sa ginagawa nila Ricky. Yan, for deliver na lang. Yan, dediretso tayo dun sa bilihan ng mga aluminum. Yan, bibili po tayo ng aluminum flat bar. Bali 1/8x1 at saka silicone para naman dun sa may Metrobil. Yan, dito na tayo sa may good looking. Yan lang yung bibili natin kapag nagkakabit tayo ng polycarbonate. Yan, aluminum flat bar. Tapos bumili na rin tayo ng silicone sealant dito. Thank you, ma'am. Salamat. Okay na tayo rito. Yan yung ano nga po pala, yung flat bar. Ganito natin siya bibit-bitin. Ayan na. Nakabilog naman eh. Tara. Dadaan nga pala tayo ng Metrobil ngayon. Bali maghahatid lang tayo ng materyales. Tapos meron akong pipick upin na tiles dito 40x40 na ginagamit po nila bilog para doon sa harapan po ng bahay. Ayan na. Okay. Boss, pasampalan ng tiles. Yung tiles. Ayan, thank you, thank you. Okay. Salamat, Ray. Pirma, no? Pirma. Thank you. Thank you, thank you. Okay, tara, let's go. Okay, tanghaling tapat na. Nandito na tayo sa Metrobil. Grabe, sobrang init. Ito yung mga nagawa kahapon. Installation ng tiles gamit yung 40x40. Bali, bumili pa ako ng 8 piraso kasi gusto ko meron din, may tiles din yung bawat gilid. Yan, para maganda tingnan, pati dito.
Saka dyan sa gilid. So panama na yan, ibig sabihin pag panama na, so sakto na yan. Aluminum flat bar na ginagamit po namin sa polycarbonate installation. Bali sa dugtungan namin kinakabit yon. Kasi nakakadagdag ng tibay ito kapag meron ito. Ayan o. So kita nyo naman, yung bahay dito walang banggaan ng hangin, dire-diretso. So para kapag bumagyo, malakas ang hangin kahit pa paano matibay po sa taas. So nakakadagdag ng buhay yan. Tapos yung mga edge nyan, sa pinaka magiging flashing nya, silicone sealant, kaya bumili tayo. Yan, yung silicone sealant na yan, yan yung ginagamit sa mga aluminum framing, kaya madikit at makapit. Yan, bago ikabit yung polycarbonate sa dugtungan, naglalagay din kami para dagdag addition, no? Para dagdag addition siya, para hindi basta-basta mababaklas. Tapos yung gagamitin na pang fixing po dyan, bali text screw na 1 medya. Yan, dito na tayo. Batiin na rin natin mga kasama natin. Ay, si Master Jojo galing doon. Yan, nag-restart na siya rito. Ito yung ating TV cabinet. Ay, si Bilog, good morning. Good morning. Good morning. Morning. Anong ginagawa nila rito? Yan, bali tiling para sa ating lababo. So sa lababo, si client owner gumamit siya ng Super Black Matte Gloss. Yan. Ganda. Ayan, lalo na pag natapos to. Siyempre yung mga installation namin dito, lagi na lang naka 45 na, para hindi nakikita yung laser cut. Tapos si Adonis dito. Good morning. Good morning. Ayan, bali, anong gagawin niya dito? Bali, babaklasin, no? Babaklasin na ba talaga? O biglang ikakabit? Yan, siguraduhin lang nila na hindi masakit ang tiyan nila, no? Wala na kayong ano rito. Wala na kayong CR. Ano po yun, babaguhin po kasi yung location dun. Pagpapalitin yung location ng vanity at saka ng water closet. Si Kuya Dindo. Kuya Dindo, good morning po. Ganun ba nga, mayan! Kuya, wala yata ng mga kapitbahay rito, no? Yan, sinigurado muna ni Kuya Dindo na nakasara lahat ng bintana, ano Kuya? Bago magmagandang umaga bayan para dito, nakasara lahat po ng pinto-pintana. So ito update, bali ang ginawa ni Kuya Dindo rito kahapon. Nilason na yung pader, kaya no? Yes, sir. Gamit yung concrete neutralizer, tapos inaplayan ng flat latex. Oh, primer, sir. Primer na flat latex, tapos ito, masilya. Yan. Na kung paano po natin inelaborate po kahapon step by step yung mga gagawin sa finishing na pader. Yung eksaktong ganun yung ginagawa ni Kuya Dindo. Tapos dito naman Kuya, bali nag-A&B ka muna. A&B, sir. Sa dugtungan, Tapos, A&B, gasa. gasa tape or gypsum tape or mesh tape, yan, iisa ng tawag doon. Tapos saka masilya. So ito yung bakas po ng naka-epoxy A&B. Yan yung bakas niya, yan yung tsura. Pagkatapos yan, second step, ganito na, naka-gasa tape na. Third step, may masilya. Ayan. Tapos sa liha, pag pumasa na po sa ano po to, sa quality, saka applyan ko yan ng primer na. Yes, sir. Yung primer. So, ganyan lang po kabusisi yan. Yan. Kaya may tape para hindi po lumagpas sa kahoy o di kaya hindi lumuha yung ating A&B epoxy. Ayan yung balangkas natin. Bali yung magiging pagitan po, yun nakikita nyo, ilang trusses yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, may ano po yun, may aluminum flat bar yan. Para yung polycarbonate natin, hindi po basta-basta matatanggal. So, iipitin po siya. Yung sa kabila, wala eh. Tsaka yung sa iba din nagawa, wala rin ako nakita. Pero dun sa dulo yun, meron eh. Kaso nga lang, ginamit yung flat bar na bakal. Pag yun po kasi kakalawangin, yung aluminum hindi po. Tapos mga nagawa nila rito kahapon, ayan, nakapag-install na rin ng ilaw. Ayan o. Ayan sir, ilaw. Ayan. Dito rin sir. Ayan. Ito po yung pinapalitan niya sa online. Kasi yung shade ng kaha kulay puti. Ngayon yan, itim na. So may kulang pa tayo sa pamasilya kuya, no? Boral. Boral, sir. Ihahabol na lang daw ng hardware. Ihahabol ng hardware. So ang meron lang tayo rito yung skin coat. Yan, basta pag sa finishing ng pagmamasilya, lagi may boral yun. Kasi hindi naman lahat ng pader dito perfecto. Kaya kailangan gumamit ng boral.
So yung nakita yung ilaw sa taas, ganun din yung ikakabit dito. Tapos dito sa kitchen niya, maliit na portion na lang po ng, maliit na size na lang po ng round ceiling lamp. Yan. Yan, gagawa na si Master Jojo ng para sa TV console. Niyayaya nga pala namin si client owner dito na pumunta ngayong linggo, anuman araw sa buong linggo na to nalilipas. Gusto namin ipakita sa kanya yung ongoing na pinagagawa namin ng actual. So bali sa carpentry yan, TV console, bar counter, yan after nun ito. So ito yung gusto namin makita ng actual. Tsaka meron kaming trellis na ilalagay dito, design, trellis na design. Yan na ilalagay namin dito. Gusto namin makita ng actual. Okay na tayo rito, break time na muna. Yung ibang mga kasama natin yan, nag-uuwian dito sa Metroville. Bali si Kuya Dindo na lang ang naiiwan dito. Si Adonis. Yan si Bilog at saka si Master Jojo. Yan. Yan dito kami dumadaan sa may DDC Land or sa may papuntang Garden Villas. Shortcut na nito yun sa Carissa. Tara, pananghalian muna. Let's go, init. After break time po, balik tayo rito sa phase 3. Ginagawa namin. Bali sa linya ng ating sanitary pipe, halos wala na tayong problema. Ang una nakita naming problema dito, hindi nakatap yung ating septic tank papunta dito sa culvert line. Yan, tapos floor drain. Ito yung sa floor drain sa gate. Ayan, nakatap na papunta rito sa ating culvert line. So sa catch basin dyan na din po. Itong isang tubo na magagaling po sa ating catch basin, pero sa part lang po yun ng lababo. Kadalasan sa mga catch basin po itong ating downspout, pero kapag nakaslab, dito na po namin pinapalabas yan dito sa may gilid ng ating corner. Bahagyang maluwag na po rito. Ayan, nabakala na rin po yung mga flooring. Ito, nag-umpisan na po sila sa flooring. Start na. Ibuhos na sila ng flooring. Tubig, linya ng tubig meron din po doon. Yeah. Ay sila tantan. Ay, nabakalan na rin to. Tapos nagabang ako ng linya para sa taas ay water line. Para kapag yun nga, nabanggit ko nung nakaraan, pwede sila magdilig ng halaman doon, kaya maglinis ng slab, flooring. Ito setup na to, maluwag to. Yan, hintayin natin, abangan natin kapag nakompleto namin yung mga i-demolish dito. Kapag nalagyan na ng slab to, luwag. Ito, mga gamit natin lahat to. Mga pinulik at saka coconut lumber na mga in-order natin dito. Update na po tayo mga karos, update na sa mga nagawa po rito. Okay, bali ulitin lang po natin. Bali nag-decide po si client owner na ipabaklas po yung yung CHP link na ginawa po natin doon. Ayan na. So bali ang layunin ni client owner doon is gusto niya mapaluwag po yung pinaka magiging interior. So sa amin naman po, ulitin ko lang, pwede naman po yun as long as na sana hindi pa talaga marami yung mga nagagawa. So dito naman wala pa siyang flooring, yung asinta lang naman po, at napagkasundoan naman po namin yung mga ikagaganda pa nito. Pero kung ako po yung tatanungin ito, bali maganda rin po na may kwarto rito. Marami na po gumawa ng mga design dito na itong corner area ay nilalagyan po ng kwarto. Conforme nga lang po talaga sa setup. Ito naman, inelaborate naman natin kay client, then may plano rin po to. Talagang syempre pag actual na ginagawa, tapos si client owner never pa yata nakapunta rito sa unit niya. So mas maganda nga po talaga yung na bibisita rin. So ayun, mas maluwag na po to.
Ito nga po pala ay magiging dining space. Ito naman po isa magiging kitchen. Doon yung lutuan, lababo, tapos refrigerator nandun. Tapos itong bandang wall na to, yan matitibag po yan, pati yung doon sa kabila. Tapos magkakaroon po ng bar counter. Napakaluwag na setup, lalo-lalo na sa mata kapag natapos. So ito pintuan, then bintana. Yan ang magiging setup nito. Sa ceiling, doon na lang tayo babawi sa design niya. Para elegante po, pati rito sa loob. Kahit pa paano elegante tingnan. Bubuhos na lang po sila ng flooring dyan. Bago nga po sila magbuhos ng semento rito, ng halo. Siyempre muna sila. Nagbuhos ng termite solution, yung solignum. Yan, sa buong lupa. Una na namin ginawa yan sa column at saka sa tie beam. Yan na, follow up na dito. So yung natitira na lang namin dyan, isang bote at kalahati para dito naman po yun pagka nagbuhos kami. Haluan na natin ito kung ang balding dapat. Ayan yung binili natin ito tatlo. Ayan, halog na. Tapos ito bote. Mga tatlong Ayan, balde. konti-konti na lang yung bubuhusan nila. Ayan na lang yung space na yan. Ayan mga karos, hanggang buong linggo na to, sila munang apat dito. Pag natapos tong linggo na to, madadagdagan po sila. So lilipat si dito, si Adonis at saka si Bilog po dito sa phase 3. Dali iwan po natin si Kuya Dindo doon sa Metroville. So siya yung tatapos para sa finishing paint. So hanggang dito na lang po muna mga karos yung ating vlog ngayong araw po ng Martes. Yan, kita-kita na lang po ulit sa susunod na video. Ito nga po pala yung update dito sa ginagawa nating project na 63 square meter Angeli Unit and Lot Corner dito sa Lumina Homes Phase 3. Let's go! Ingat po tayo palagi. Tara! Okay, bali uwian na po. Nagpahakot nga po uli pala tayo ng panambak. Yan, para malinis na rito. Kanina ko kasi hindi nakadaan dito yung mga sasakyan. Yan, kaya pinahakot na rin po natin. Mini dump truck. Yan. Tara.